Itayo ang lahat para sa ating panalangin. Amen. Manatiling makatayo para sa ating ehersisyo. Alam niyo ba ang kantang Ako ay may ulo, may balikat, may bayo? Okay. 1, 2, 3. Ako ay... Okay. Na-ehersisyo ba ang lahat? Magaling kung ganun. Bago kayo umupo ay pakiayos ng hanay ng iyong mga upuan at pulutin ang nakikitang basura at ilagay ito sa basurahan. May lumiban ba sa araw na ito? Magaling dahil walang lumiban. Bigyan ninyo ng palakpak ang iyong mga sarili. Bago tayo tumungo sa bagong talakayan, meron akong ipapakita sa inyong larawan. Sa tingin ninyo, ano nga ba ang konektado sa ating paksang tatalakayin sa mga larawang ito? Binibining Soldivilia, maaari, Ginang Sorosa, Binibining Euro. Tingnan natin kung may connection ba ang larawan na ito at magtumpak ba ang inyong mga sagot. Ang tatalakayin natin sa umagang ito ay mga bago teknolohiya sa pamamahayan. At bago tayo dumako sa mailalim na diskusyon, ay basahin muna natin ang mga layunin sa ating paksang tatalakayin ngayong araw. Pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ang bagong teknolohiya ay ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ito ay malimot. May mga bagong teknolohiya ginagamit sa panahon natin ngayon. Una ay social media. Ang social media, mga platform tulad ng Facebook, Twitter, Instagram, ay naging paunahing kasangkapan sa pagbabahagi ng balita. Katulad na lamang sa Facebook, sa mga social media, doon ay nakikita natin kung ano ang nagaganap sa ating lipunan at nagagamit natin ito para makakamit tayo ng mga balita o makakalat tayo ng mga bagong balita. Ang pangalawa ay live streaming. Ang live streaming ay ginagamit ng mga platform tulad ng Facebook Live, YouTube Live, and Twitch. Ay nagbibigay daan sa mga mamahayag na magbigay ng real-time na coverage ng mga pangyayari. Sa pagla-live ay nakikita din natin kung ano ang nagaganap sa ating lipunan sa pamamagitan ng pag-live, katulad na lamang ng YouTube Live, Facebook Live. Dito ay nakakuha tayo ng mga impormasyon na kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Pangatlo ay mobile journalism. Ang mga mamahayag ay gumagamit ng smartphone, tablet at computer upang mag-record ng video, mag-unlad ng mga larawan at mag-publish ng mga artikulo ng direkta sa online. Ang mobile journalism ay ito yung ginagamit natin upang mag-record or mag-publish ng mga larawan upang makita sa mga tao sa paligid o dito sa buong mundo kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Ang pang-apat ay data journalism. Ang data journalism ay naggagamit ng data at mga visualization tools ay
nagbibigay daan sa mga mamahayag na mag-analisa ng mga datos at ipakita ang mga ito sa mga madaling maunawaan na paraan. Ang data journalism ay ginagamit ito upang makamit ang paggawa ng mamamahayag kung ano ang kanilang i-publish sa lipunan, kung ano ang kanilang mga binibigay na balita na gumagamit sila ng data analysis para makamit ang madaling maunawaan ng paraan. Naintindihan lang ba ang tinalakay natin sa umagang ito? Kung gayon, papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Magbilang sa iyo agad, 1, 2, magaling. Maraming salamat. May grupo na ba ang lahat? Kung ganon, dito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Ang gagawin niyo lamang ay basahin ang panuto. Gumawa ng isang presentasyon ng pamamagitan ng talk show hinggil sa mga bagong teknolohiya sa pamamahayag. Naintindihan lang ba ang panuto? At narito ang inyong pamantayan. Pagkamalikhain, 30 puntos. Pagkakaisa, 35 puntos. Kahusayan, 35 puntos. At kabuuan ay 100 puntos. Ngayon, nagsisimula na ang inyong oras sa pag-presenta. Okay, dahil tapos na yung 5 minuto ay pwede na nating tingnan ang unang pangkat. Magaling, bigyan natin ng palakpak ang unang pangkat. Pangalawang pangkat, magaling, dahil nagkakaisa kayo. Pangalawang pangkat. Gusto nyo ba kung ilan ang puntos na inyong nakuha? Ang unang pangkat ay nakakuha na 90 puntos. Ang pangalawang pangkat naman ay 95 puntos. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil parang naintindihan nyo nga ng malalim ang ating tinalakay ngayong araw, ako ay may mga katanungan. Ang unang katanungan, gusto ko ang sumagot ang walang ikaw. Binibining akap. Para sa iyo. Ano ang tinalakay natin sa umagang ito? Magaling dahil tila naintindihan mo nga ang ating tinalakay. Dagunan. Pangalawa. Paano mo mapapahalagahan ang mga kaalaman sa bagong teknolohiya sa pamamahayag? Magaling. Dahil naintindihan nyo ang mga tinalakay natin sa umagang ito, ay maihanda ako sa inyo na mga katanungan at sagutan nyo ito sa isang kalahating papel sa 5 minuto. Tapos na ba? Pakipasa ng mga papel dito sa harapan. Dahil naintindihan nyo, ay meron akong pabaon sa inyo. Ang inyong takdang aralin. Magsaliksik ng isa sa mga mamahayag at ipasa ito sa susunod nating pagkikita. Naintindihan lang ba? Magaling.